Good morning guys. So today is a beautiful day and a nice day and a very relaxing day guys kasi kagigising ko pa lang. So kahapon guys is bumisita yung kapatid ng jowa ko at yung asawa niya at yung anak na kahapon. So binisita nila ako kasi nga may sakit nga ako, 'di ba? So may possible na ma-operahan ako. So binigyan ako nung asawa niya ng isang Mama Mary, yung Panginoon, para daw magdasal ako. Tapos kasi yung binigay niya sa akin guys, nung nagkaroon daw siya ng problema sa panganganak niya, may possible na mamatay siya at saka yung bata. So nagdasal siya na nagdasal. So, nagkatotoo yung dinasal niya na survive yung anak niya. Na-survive yung anak niya. Tapos, survive din sila. Tapos, ngayon, binigay niya sa akin yung Mama Mary. Sinabi niya sa akin, magdasal daw ako. Para maging okay daw ako, sinabi niya. Kahit nila. Tapos, kasi sa appointment namin is February 9. Pupunta kami ng hospital. Inimbitahan nila kami sa bahay nila. Pagkatapos tayo pumunta ko ng hospital, kumain daw kami ng tanghalian doon sa apartment nila. Ang bait nila, no? Sobra. So, ayun guys, yan. Good morning guys. Good morning sa inyong lahat. So, ngayon guys, wala kami yung sakyan. So, hindi namin alam kung anong gagawin namin today. So, pero ngayon guys is nagugutom ako. So, kakain tayo ng umagahan. So, may bread pa kami. So, ayun, nakakainin namin ngayon. Morning. Hi guys, it's me Cheryl. At ngayon is kagigising ko lang. At pag-uusapan natin ngayon if madali lang ba makapagtrabaho dito sa Brazil or madali lang ba or mahirap. So, sa mga tao dyan na gusto mag-cross country o mag-think na pumunta dito sa Brazil is mag-isip-isip muna tayo guys bago tayo pumunta dito. So, first of all guys is ang mga tao dito is hindi marunong mag-English. Okay? Hindi lahat ng mga tao dito nakakapag-English. Pag pumunta ka sa grocery store is hindi sila nakakapagsalita ng English, Portuguese lang sila. So, para sa inyo na gustong pumunta dito sa lugar nila is kailangan nyo muna mag-aral ng Portuguese guys kasi mahihirapan kayo. Maganda ang Brazil for tourism kung gusto niyo magbakasyon dito or tumingin-tingin ng mga iba't ibang klase ng lugar, pwede kayong pumunta guys. Pero kung gusto niyo magtrabaho dito, mahihirapan kayo pag hindi kayo marunong mag-Portuguese, okay? At dito kasi sa lugar nila guys, madali ka makapaghanap ng trabaho kung marunong ka ng salita nila. At hindi po ganun kadali yung lingwahe nila dito guys, sobrang hirap. Ako nga ilang taon na ba ako nag-i-stay dito, mga 1 year and 2 months na kami nag-i-stay dito, pero mga basic pa rin ang alam ko guys. Kasi dito ang eskwelahan nila guys is walang nagtuturo ng English. So, kailangan mo talaga ng private teacher mo na marunong mag-English to Portuguese. Kailangan siyang pumunta dito sa apartment nyo at tuturuan ka. Pero kung gusto mong pumasok sa eskwelahan, hindi ka matututo kasi lahat ng mga teacher doon nag-i-speak ng Portuguese. So, ayan nga guys. Tapos, dapat guys is, ano pa ba? Ewan ko lang pero pwede kang mag-part-time sa mga bahay, tagalinis, mga ganyan. Kung may mga kailangan sila tagapag-alaga ng bata, pwede mga ganun. Pero kung sakaling gusto mong mag-work sa mga company, sa mga grocery store, sa mga sales, hindi ka pwede mag-work guys. Kasi kung hindi ka marunong mag-Portuguese, hindi ka pwede mag-work. So, yan nga. Kasi ako ngayon guys, wala akong work ngayon. Nag-YouTube lang ako, nag-video lang ako. At hindi ka rin pwedeng mag-work sa company kung wala kang mga papers na nakikilanganin mo. Like, ewan ko, parang meron ata silang basta may mga papers na kailangan din para makapag-work ka sa mga company or sa mga sales na ganyan guys, diba? So, yan nga guys. So, ngayon guys is nagising ako kanina, so bumalik na naman ako matulog kasi
Kasi guys, kagabi, bumisita yung kapatid niyang lalaki, tapos yung asawa, tsaka anak niya. So, nagluto kami ng chicken, nag-barbecue sila ng chicken, tapos sausage. Ayun yung Tapos yung jowa ko ngayon guys, wala siya rito kasi nasa kusina siya, nagluluto siya ng sopas. Kasi may natirang chicken kagabi na barbecue. Gagawin yung sopas yun. So, ikakat-kat niya ng small. Pagkatapos is ayun yung ipagsasahog niya pang sopas, diba? So ngayon guys is i-share ko rin sa inyo kung ano rin ba yung mga kailangan ninyo para magkaroon kayo ng permanent resident visa dito. So sa mga taong gusto magkaroon ng permanent residence visa dito sa Brazil guys, dapat kinasal kayo sa isang Brazilian people para makakuha kayo ng permanent residence visa, pero hindi naman porket kinasal na kayo makakakuha na kayo, may mga kailangan pang mga papers yun guys. So ang kailangan ninyo ay yung marriage certificate ninyo, yung NPI clearance ninyo na nanggaling sa Pilipinas at naka-apostel siya guys, at dapat naka-translate lahat sa Portuguese. Hindi po dapat lang sa English, kailangan ng Portuguese guys, kasi pag pumunta kayo dito sa country nila, dapat yung mga papers ninyo na English ita-translate to Portuguese. So ayun nga, so mahal ang translator dito guys, kasi binabayaran sila words by words nga, yung sentence by sentence nga. So doon nila binibase ang babayaran mo. So, nung nagpa-translate kami ng documents namin, yung birth certificate at CNMR, kasi English siya, pinatranslate pa, nagbayad kami ng mahal. So, yan nga. Mahal talaga guys magpa-translate ng documents. Pagkatapos, kasi guys, nung pumunta kami ng Federal Police, may appointment kami for interview ng permanent residence visa ko itong March. So pagkatapos nun, pag naipasa mo na lahat ng mga papers mo sa Federal Police, mag-wait ka pa ng 2 months, 60 days para magkaroon ka ng residence visa dito. So hindi ko alam kung anong klase ng residence visa or ang ibibigay nila. Ang alam ko is itatatak nila doon yung visa mo sa passport mo, tapos bibigyan ka nila ng ID. So ayun ang makukuha mo. So ang permanent residence visa dito sa Brazil is 9 years. 9 years yung So 9 years ang ibibigay ng Federal Police. Tapos renew ka na lang after 9 years. Magre-renew ka na naman sa Federal Police. Ganun. Pagkatapos, kasi kami guys, kailangan namin ng permanent residence visa ako dito para makaalis kami ng bansa, kasi may pinapasok kaming place at mahirap siyang pasukin guys, kasi wala akong permanent residence visa o wala ba akong reasons para bumalik dito sa country nila, ganyan. Maraming mga hassle sa interview, kaya nga yun. So, yun nga guys, wala namang masyadong ganap. So, na-share ko lang sa inyo yung anong bang kailangan ninyo sa pag-process ng permanent residence visa dito sa Brazil, at madali lang ba mag-work dito sa Brazil. Ayun lang guys ang topic natin. So today, yan nga, nandito lang ako sa kwarto. Dito lang ako sa kwarto guys. Manonood na lang ako ng TV guys. So ayan po na yung video ngayon dito. So I will end the video for today. Sana nagustuhan ninyo. Please like, share, and subscribe to my channel. Love you guys. Bye!